So sa mga nakapanood na dati ng yung previous nating video, dati kasi ang frame kasi na gamit mo dati yung Mountain Peak Everest Pro, no? Oh. So ngayon iba na. So bukod dun sa frame, ano yung mga ibang pinalitan mong piyesa? Devel, na anong ulit na model nito? Tech Team 29er Boost 2021. 2021 model, no? Ito nga pang 29er, no? Oo, 29. Kasi napansin ko, tingnan natin yung side view, no? Ito kasi, sabi mo 29er. Pero yung gulong niya, no? Ang liit ng clearance doon sa seat tube, no? Ang liit kasi ng ano niya rito sa rear eh. Oh, yung rear triangle nito parang pang 27.5 na thrust yan eh. Mas maliit pa nga to kaysa doon sa thrust ko Saka dati. dito yung sa ano niya, kuya, sa bridge na ito. Ayun nga, liit to. Ayun no, hindi ko alam ba't nila ginawa ito. Siguro pang dagdag support na rin siguro. Fork, ito pa rin yung rigid fork mo na specialized na kahubog ng Tosic white stance, no? So dati yung gulong mo kasi skin wool na parang kinaskas mo eh, no? Oo. Namutla yung kulay. Nagpalit ka na ng full black, no? Oo. Maxxis Icon na 29 by 2.2 na tubeless ready and foldable. I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss. See, I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Choke until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see, matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Vermosa Sports Hub dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, so ito yung magiging updated bike check itong Rigid MTB ni Idol John Reed Rafio. So sa mga nakapanood na dati ng yung previous nating video, dati kasi ang frame kasi na gamit mo dati yung Mountain Peak Everest Pro, no? Oo. So ngayon iba na. So bukod dun sa frame, ano yung mga ibang pinalitan mong piyesa? Ano, handlebar, stem, headset, kadena, gulong, at seat post. At itong seat clamp. Ayun, no. Tanong mo na kita, bakit ka pala nagpalit ng frame? Unang reasons kasi ito yung Filipino brand na kauna-unang UCI approved. And syempre para maiba naman. Kaya yun, nag-decide na lang ako. Ito galing sa Straits of Cavite eh. Okay, bali wala ka nila sa pera. Wala, galing sa Straits of talaga. Hindi na lang na akong nag-add. Okay. Para ano naman, Filipino brand, support local na rin. Okay, bali tanong ko lang, may idea ka ba kung magkano yung presyo nito pag brand new? Kasi ito kasi itong Devel, bumbaga unang labas nito 2021. Ito yung pinakaunang version ng built bike. Pero meron silang frame set, pero ang decals niya kulay black. At bali galing sa built bike to, bali na ipag-usap lang ang frame to frame. Kumbaga wala talagang separate na ganitong yung ganyan mismong frame lang. Wala, halos lahat pag frame set binili mo, black yung decals, pero pag built bike, chrome silver. Pero yung mo naman, yung Mountain Peak Everest Pro mo, magkano? 8.5 yun, nabili. Ano yun, no? Presyo pandemic pa yan. O 8.5, pero ngayon mura na yun, mga 7.5 na. Mga 7 plus. Oo. Kasi Mountain Peak Everest yung pinaka highest na model ng Mountain Peak no, sa XC Harden Mountain Bike Frame. Pero ito kung bibili mo siya ng sa frame set niya, same price lang din siya. Pero since build bike to, nasa 31,000 yung build bike. Pero pag frame set siya, nagkakalaga ng 18 to 14,500. Kumbaga ibig sabihin kung pagdating sa brand name, mas angat to eh. Oh, kasi i-recognize na ng UCI. Kasi andun na yung presence nila sa market ng mga bicycle industry. Ayun, yun. Kaya ganun yung price ng Devel ngayon. Ayun, so check natin ngayon yung details ng kanyang bagong Rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol John Reed, no, before tayo mag-start since na mga ilang buwan na rin kasi nung huli nating bike check, no, yung Mountain Peak Everest Pro. March pa ata yun. March pa, no? Then mga ilang buwan mo na to ginagamit to? Siguro 2 months, ay hindi. Hindi, August ngayon eh. Mga 2 or 2.5 months na ito siguro since nung nagpalit ako. Yung particularly dito sa frame, no? Kasi ang nagbago lang siguro sa akin, kasi since boost type kasi ito mabigat eh.
Nakaboost pala to yung frame mo. Oo, kaya Okay. gumamit na lang ng boostonator. Mhm. Kung boost spacing siya. Nung una kasi dating may-ari nito, ang nagpalit kami dati sa headset, sa seat clamp, seat post. Tapos binigay niya sa akin yung spacing para sa boost. Para maging compatible no, sa wheelset mo. Oo. Since nga boost type to, in-expect ko mabigat to. Natimbang ko na tong frame na to, yung wala pa, hindi ko pa nakakabit eh. Nasa 2.4 din. Mabigat nga yun, no? Oh, pero- frame lang yun. Frame lang yun, 2.4. 2.4. Boost type. Baka anong gamit mong timbangan? Yung may sa tropa ko meron eh. Digital ba yun? Digital. Nagamit ko. Digital. Kasi Sabi- napakabigat na yan para dun sa 2.4 kasi. Pero yung pag mapapanood nyo sa Debelanter, Mm. hindi pa boost type yun pero mabigat din Kahit sabihin na hindi boost type yung Debelanter X ngayon na bago. 2.4 din yun, kahit ano lang yun. Parang same lang din ng bigat pero kasi iba yung pagka-aluminum na yun to eh. Okay, ibig sabihin iba yung yung feel mo sa Oo. performance. Ano naging performance mo naman? Yung feel mo pala dito sa frame na to. Medyo maging stable ako konti. And since nga mabigat nga medyo stable na ako sa niyan, mga wind drag ganun. Pero syempre mahirap din eh. Di katulad dati sa bike ko, pag naano ng hangin magaan, syempre. Kasi Mountain May Peak Everest Pro, malamang mga under 1.7 lang yun kilograms. Pero syempre, yung dati kong frame mas magaan yun kumpara dito. Pero ngayon, okay naman ako rito. Goods naman. Goods naman no? Oo. Ayun nga no, ito yung kanyang XC Hardtail mountain bike frame na Devel. Na anong ulit na model nito? Tech Team 29er Boost 2021. 2021 model no? Ito nga pang 29er no? Oo, 29. Kasi napansin ko, tingnan natin yung side view no. Ito kasi, sabi mo 29er. Pero yung gulong niya no, ang liit ng clearance doon sa seat tube no. Parang kasi siya standard na 29er na size 17. Kumbaga American size na standard talaga siya. Ang liit kasi ng niya rito sa rear eh. Yung rear triangle nito parang pang 27.5 na truss yan eh. Mas maliit pa nga to kaysa doon sa truss ko Saka dati. dito yung sa kuya sa bridge na to. Ayun nga, liit to. Ayun hindi ko alam ba't nila ginawa to. Siguro pang dagdag support na rin siguro. Okay. Bali sa mga sa mga hindi pa aware dito sa frame na to, baka magkamalang 27.5. Oo nga, pinagkakamalan nga minsan eh, 27 eh. Natanong pa nga sa akin, legit ba na Devil yan? Oo, legit pa yan. Wala lang kasing model ng Tech Team eh, pero Devil Tech Team po yan. Ang naalala ko na parang kahawig nito, na ganyan yung pagka-design ng rear triangle. Yung moso na frame ni Idol Mark Pandinho. Napagkamalan din yun na 27.5 kasi maliit din yung clearance. Pero pinagkaiba lang doon sa frame mo. Ito kasi extreme na eh. Elite na eh. Pero yun talaga ang design nito eh. No? Standard na 17, medium 29. Yun yung 17 nga medium, yung 17 yun yung seat tube no. Then tapered yung syempre tapered yung head tube no. Then fully internal cable routing, pang BSA threaded na bottom bracket shell, for 30.4 mm diameter na seat post, through axle yung drop out, then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount no. So next naman ito kanyang rigid fork. Ito pa rin yung rigid fork mo na specialized na kahubog ng Tosic white stance no. Pero ito naman is tapered yung steerer tube kasi ayan no. Kaano dun sa tapered head tube, kahulma no. Ito 26er na suspension corrected. Ilalagay ko na lang sa screen yung crown blade at saka yung blade din ito. Ito naman ay true axle yan, true axle. Then ang disc brake caliper mount din naman yan is post mount. So next naman yung sinabi mo no, ito yung pinalitan mo, yung handlebar mo. Ano to? Carbon fiber o aluminum? Bale to FSA afterburner. Bale yung pagka-aluminum nito 70-50 kaya magaan. Tapos ang haba na, tapos yung width nito 620 mm. 620 na dati 740 no. Pinakipot mo lang ng konti. Kumbaga ito yung pinakamahal ko na nabuild na individual na item ko eh. Kasi naghahanap kasi ng back sweep na medyo slope pa. Ito 9 degree back sweep to eh. Ilang degree to ulit? 9 degree back sweep. Okay. Kasi nangangalay ako sa 6 degree back sweep, ngalay pa ako eh. Kaya naganap ako ng Ito yung pinaka-komportable sa'yo no? Oo, 9 degree back sweep. Ayun, yun yung sa kanyang MTB handlebar no? Next naman yung grips mo, SRAM. Yan pa rin. Pero feeling ko SRAM mo, pinutol mo, parang ganun no? Parehas tayo dun sa tactical ko, ganyan din ginawa ko sa tactical ko eh. Ganyan din ito. Siya dumahaba eh. Kasi siguro dahil dito no, para maging compatible dito,
Yan, so next naman ito kanyang stem. Ito yung galing sa stock ng ng Mountain Peak, no? Na built bike. Oh, Branta? galing sa ano yata, carbon na ano to eh. Binilan sa akin eh. Pero pili ko sa Mountain Peak galing to. Explore, ganun, Ayan, carbon. gano'n pala kahaba tong Branta assembly? 90, negative 17. Ayun, so next naman, yung tapered headset sa DeVel to, no? Hindi, sa King Creek mismo yan. Cane Creek, nga pala ito. King Creek. Yung Cane Creek na seal bearings. Ito naman kanyang seat clamp, ito yung ZTTO na aluminum, Allen type, 34.9mm ang diameter. Yung seat post naman niya, FMF XTR na 450mm ang haba, yung 30.4mm ang diameter na taba, na setback na may single bolt clamping system. Yung saddle mo, ito pa rin yun, di ba? Yan pa rin. Specialized na power saddle na malaking butas sa gitna. Malambot naman, malambot and flexible, steel railings. Yun pa rin ba yung review mo? Yun pa rin naman, pero katagalan din kasi parang medyo nakangawit din. Pero pag naman, sinamahan ng konting pahinga, nawawala rin. Pero katagalan, makabalik na naman ulit eh. Yung Pero tingin ko magpapalit pa yata ako na yan. ano balak mong palitan? Siguro yung medyo makapal yung cushioning siguro. Konti lang naman. Ganito. Bali, ito na yung so far, ito yung long term review mo dito, no? Sa saddle mo, no? Next naman sa kanyang drivetrain. Yun nga, ito pa rin yun, di ba? 12 speed pa rin. Yan pa rin. 1x12 speed. Yan, so wala kayong makikita ng front shifter, front derailleur, tsaka extra chainrings. Yung kanyang shifter na pang rear, Shimano Diore M6100 na 12 speed. Yung MTB crank mo, M6100 dito, di ba? Na 170, 175 175mm. na direct mount, no? Yung chainring mo, ito, ganda-ganda talaga ako sa chainring mo eh. Kaso lang, dati, parang may nakita pa akong kulay, ngayon wala na eh. Pero alaga na lang sa linis. Pasquest, no? Na ilang teeth nga ulit to? Nakalimut to? 38. 3080 na rounded, no? 1 binary wide na chainring. Ito naman kanyang MTB clipless pedals. Ito yung Shimano Diore XT PD 8120. Yun naman kanyang ito kanyang chain, no? M6100 na Shimano Diore 12 speed. Ano nga ulit yung mo? Cassette sprocket mo na 12 speed? Sunshine 1150. Yan. Next naman, ito pa rin yung RD mo, no? Shimano Diore M6100 na 12 speed. So ito nga yung sa kanyang drivetrain setup ng kanyang MTB. Sa wheelset naman, so dati yung gulong mo kasi skin wool na parang kinaskas mo no? Namutla yung kulay. Nagpalit ka na ng nagpalit ka na ng full black, no? Maxxis Icon na 29x2.2 na tubeless ready and foldable. Yung rims mo nga ulit, anong brand nito? Weapon Aegis TR9. TR9, aluminum double wall 32 holes. Yung spokes nipples mo pillar, no? Pilar. So tingnan natin yung sinasabi mong naka-boostinator na ito kasi non-boost to, di ba? Ito kasi nung tinignan ko, yan, nakita natin na normal to, di ba? Na dito malit yung clearance doon sa chains to eh, dito malaki. Ganoon na talaga, no? Pero tingin ko parang diretso talaga siya. O wala lang align yung yung wala eh, kasi mas malaki espasyo dito eh. tingin ko wala lang sa alignment siguro. Tingin mo wala sa alignment. Pero di naman siya umuugong kahit remate ako. Wala namang ugong. Kasi baka maapektuhan yung tire wear Kaya nga eh. kapag hindi pantay, no? Yung hubs mo pala, speed 1 torpedo na 8 poles, no? 8 poles kasi type of free hub body, seal bearings. I-check natin yung updated na tunog nito kapag naka-free wheel. Uy! Mutik na mahulog! Yan guys, yan yung tunog ng speed 1 torpedo, MTB hubs kapag naka-free wheel. Yan. Yan may din. Pero ang hari talaga ng ingay, yan speed 1 sniper mo eh. Yan talaga skandalosong hubs eh. Pero tumahingin na rin to. Kasi 8 poles to, di ba? Then nasa lang sa kanyang brake set, Shimano MP200, no? Yan pa rin. Hydraulic brakes and dual piston, yun pa rin. And nasa lang sa kanyang rotors. Ito pa rin yun, di ba? Ano nga ulit yung brand nito? Nakalimutan ko na. Sagmi Series 5. Sagmit Series 5 na may na may cooling fins. 160mm ang diameter harap tsaka likuran, parehas na floating and ball type disc brake rotors. So Idol John Reed, magkano yung total cost nito ngayon nung nagpalit ka ng mga ibang parts? Kasi yung dati 'di ba, nasa 60 plus yata 'yon. Tingin ko parang para hindi naman sa pag-ano kaya parang price na rin yata siguro ng MCD mo. Na 73? Oo. Isang handlebar pa lang kasi magkano na 'to eh. Dahil doon sa handlebar kasi
Oh, tas sa gulong pa. Kasi yung frame mo, wala ka naman nilabas na pera, di ba? Wala. Same value eh. Pero kung brand new to, nagkakalaga ng 14.5 to. Pag brand new niyang DeBell Tech Team. Pero wala na kasi, phase out na kasi yan. Yung sinasabi mong, yung ano lang, yung frame lang. Ako yung frame lang. Ito kasi ito yung sa build bike. Oo. At ito naging nagpamahal ito. Oo. Yung sa handlebar. Iba kasi pagka-aluminum may 70-50. Kaya yun, magkano. yun yung main factor, no? Oo. Tsaka yung siyempre gulong. Oh, gulong din. Yan. Yan guys, ito nga yung ano, DeVel. Ano nga ulit yung model ito? Tech Team 29er Boost 2021. Ayun, Rigid MTB ni Idol John Reed Raffio. Yan guys, no, na-i-check na natin tong kanyang DeVel Tech Team 2021. Rigid MTB ni Idol John Reed Raffio. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. Sa Idol, mag-shoutout ka na. Yan. Shoutout nga pala ulit sa mekanikong tropa ko dyan sa bike pa ko na nagbuo nito, si Idol Ronel Robles. Salamat Idol. And sa mga tropang longos dyan. Ayun, okay. Shoutout sa misis ko, happy anniversary. Yan, uy, anniversary pala. Yan lang, ano, madalas sa perfect attendance to eh, no? Sa Bermosa. Kapag absent ka na umaga, hapon naman eh, no? Kasi nakita kita, pauwi na eh. Oo. Salamat pala sa pag-buying ng MTV mo. Guys, maraming salamat sa inyo panonood, and don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung verification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo, and rise po sa inyo.